Napakasarap talaga mga kaulam ng tortang dulong, lalo na't ito'y sariwang-sariwa at makakabili lang kayo ng sariwang-sariwa na to kung kayo nakatira sa tabing dagat. Doon sa hindi nakakaalam ng dulong, ito yon. Ganyan siya kaliliit na parang sinulid. At nung gabing iyon, naswertihan talaga namin na iyan ang pinakamagandang dulong, yung maputing maputi, tapos sobrang fresh talaga. Yan yung pagkahuli, dinaang na kaagad sa amin. Tapos yan nga, inaano na nila, tinatakal-takal na nila dahil marami nga ang namimili na. Pag ganyan, kilo-kilo o kaya by yung pangtimba, kung gusto nyong bumili ng per kilo or per banyera or per timba, iba-iba ang kanilang way ng pagbebenta. Tapos, syempre dahil dadalhin nila yan sa palengke, liyayelohan muna nila yon. Ayan, ang inay ay nagpapais, tinitikman muna niya kung okay na ang alat. So, ginagawa niya, yan, binabalot niya sa dahon. Asin lamang ang inilalagay mga kaulam, walang iba. Ganyan, asin lamang tapos ibabalot sa dahon. At ang pinakamaganda doon ay ang sa inay na kuko. Walang kapares ang kuko ng inay. Kulay pula ang kanyang cutics. Ganyan, pinapatagas muna ng inay para pag binalot sa dahon ay hindi matubig. Nakasalalay siya sa strainer. Tapos tingnan naman ninyo ang kuko ng inay. Oh, talaga naman bagong manicure pa. Hindi pwedeng magpais pag hindi bagong manicure. Hindi maganda ang pinais. So pinapatriangle muna niya ang dahon. Pinipilas niya yan na magkakaparehas ang size para magkakaparehas ang size ng kanyang pinais. Ako naman, nagtorta na ako. So in-strainer ko na din para mawala ang tubig. Tapos asin din lamang ang nilagay ko diyan. At pagkatapos ng asin, ayan, hinaluhalo ko para magpantay ang lasa ng asin sa dulong. Ang liliit talaga niyan mga kaulam doon sa hindi nakakaalam ng dulong. Tapos, babasagan na rin ninyo ng itlog. Mga bilangin ninyo kung ano yung ilang itlog ang pupwede na sa inyong 1 kilong dulong. Yan ay parang, 1 kilo iyan na dulong. Dahil ang 1 kilo, inano nga ng ina ng pinais. So, nilagyan ko ng 4 na itlog. 5 yata. Hindi ko na maintindihan mga kaulam. Dahil gusto ko yung dikit na dikit talaga siya, yung hindi siya nadudurog. Ang dami kong itlog na inilagay. Diyos ko po, Rude. Parang hindi ko na, parang ako may-ari na yata ng poultry. Bigay pa ulit-ulit na. Ako'y napa-over lamang mga kaulam sa itlog talaga sa totoo lamang. Na-excite ako kaya napadami ang itlog. Pwede namang 4 laang o pwede namang 5. Ang iba mga kaulam naglalagay ng harina. Kapag kakaunti ang kanilang itlog, nilalagyan nila ng harina para hindi madurog ang kanilang pinais. Since wala akong harina, dinamihan ko ang itlog para mas masarap na din. Dahil talaga namang mga kaulam, masarap talaga ang itlog, aminin natin yan. Diyan na din ninyo ilalagay ang inyong tinadtad na sibuyas. Ako marami talaga ako mga kaulam, kahit anong niluluto ko, marami talaga ako magsibuyas. Ang sarap talaga ng pagkain kapag maraming sibuyas mga kaulam. Kaya lang sa atin nga, mahal nga ang sibuyas. Dinamihan ko na rin ang bawang para ang inyong torta ay, para ang aking torta ay sobrang bango. Dinamihan ko rin mga kaulam ang bawang. Yan ang sikreto talaga natin sa ating luto. Kapag tinipid natin yan mga kaulam sa Ricardo, tandaan ninyo hindi masarap ang luto natin. Naglagay din ako ng kaunting betchin mga kaulam kahit labag sa aking kalooban dahil gusto ng inay ay may betchin. Hindi ko alam bakit labag sa kalooban ko. Nilagyan ko na rin ng pamintang durog. Kinakabahan ako sa paminta dahil hindi masyadong durog, medyo malalaki Dito sa Dubai, powder talaga ang paminta. Ilagay na rin ang kamatis na tinadtad ng pino dahil yan ay isa sa magpapalasa ng inyong torta. Gustong gusto ko dyan mga kaulam actually lagyan ng kaunting raisins, pero ayaw nila may raisins, wag daw at baka daw hindi bumagay ang lasa. Pero ako feeling ko mas masarap kung may raisins iyan. Pero sabi ng mga kasama ko dyan, huwag mo nang lagyan at baka mag-iba pa ang lasa. Yun lamang, tandaan ninyo ang ating ingredients ha. Tapos magpapainit na ako ng kawali. Pag mainit ng kawali, ilagay na ang mantika. Syempre, maganda pag non-stick ang kawali. Pero pag hindi non-stick at dumikit, ay di madudurog ang inyong torta. Dapat talagang mainit ng kawali o kaya non-stick. Para ang inyong torta ay dire-diretsyong hindi madudurog. Buong-buong kulay, buong-buong korteng bilog. Sa unang torta napalaki mga kaulam ang aking ginawa. Diyos ko po, 1 tasa kaagad. Ako'y excited. Yung ngayon lang ako ulit makakatikim. Pangalawang beses yan. Simula na ako dumating kung kailan ako'y aalis na. Dahil laging bagyo. Walang nakakahuli ng dulong pag bagyo.
So yun guys mga kaulam, tingnan ninyo yan ay buong buo. Tapos maya-maya inyo nang baliktarin at baka masunog ang kabilang side. Masarap yan, promise, lalo na may ketchup.